kung saan makikita natin kung gaano kakomportable si Paolo Abilino when he is beside Kim Chiu. So si Paolo, mga chika, nahihirapan siyang makiblend in, which we all know and we expect him to be like that kasi yan na kay attitude niya eh. Pero salamat kay Kimi, mga chika, na hindi nahirapan mag-adjust at makipag-socialize si Paolo. Diba? Nakita niyo yung mga videos kung saan pumupunta si Kimi sa isang lugar and then sinusundan siya ni Paolo automatically. Nakita ko kasama nila si Enjong D, si Arjo Ataide at si Dingdong Dantes. So tama na rin yung, mga chika, Dingdong Dantes in one picture together with Kim Pao. So nabasa ko nga sa comment section, mga chika, most probably daw etong si Dong ay isa ring certified Kim Pao fan. Magandang araw, mga chika. Again po ulit tayo ng Chika Patrol. Bago tayo magsimula, mga chika, inanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending yung mga showbiz balita. Araw ng Lunes ngayon, mga chika, kaya simulan natin itong linggong to na puno ng mga kilig Kim Pao updates. So, mga chika, hindi pa nga tayo nakaka-move on, diba, sa pinag-usapan natin yesterday. Doon nga sa naganap na question and answer between Kim Pao at ng kanilang mga fans. Actually, until now, mga kachika, nagtitrending pa rin talaga yung isinare nga ni Paolo kahapon tungkol nga doon sa sinabi niya na tila magkatabi na silang natutulog ni Kimi sa gabi. Yung tipong kapag gusto niya nga daw yayain sa umaga mag-jogging si Kimi, mga chika, kinakalabit niya na lang sa tabi niya. Diba? Kaya hanggang ngayon, there's still a big debate, mga chika, kung yan ba ay totoo at nadulas lang si Paolo, mga chika, nung na-share niya yan sa ating mga fans nila or nagbibiro lang talaga siya that time. Kaya nga again, mga chika, hanggang ngayon mainit pa rin na pinag-uusapan yan ng mga Kim Pao community. And then, mga chika, tungkol nga sa event ng konsyerto para sa mga Pilipino na ginanap yesterday din, mga chika, ang daming natuwa. Okay, actually yung ibang mga pictures ay ngayon lang naglabasan. Makikita nga natin na talagang nakasama, di ba, ni Kimi tsaka ni Paolo yung mga heavy guts na artista ng MIFF, di ba, Manila International Film Festival. Nga kagaya nung napag-usapan natin before, mga chika, di ba, hindi naman talaga kasama, di ba, dapat sa itinerary ng Kim Pao yung pagpunta nila sa LA, di ba, dito sa konsyerto para sa mga Pilipino. Siguro, mga kachika, sinadya talaga silang isama or pasamahin ng Star Cinema para in some way ay makapag-promote sila nung kanilang pelikula, di ba, dito sa Los Angeles. So, mga chika, doon nga sa mga larawan ng Kim Pao, makikita natin na kasama rin nila iba pang mga artista and a few producers. Actually, isa nga sa nakakatuwa dyan, mga chika, nakita ko kasama nila si Enjong D, si Arjo Ataide at si Dingdong Dantes. So tama na rin yung, mga chika, Dingdong Dantes in one picture together with Kim Pao. So nabasa ko nga sa comment section, mga chika, most probably daw etong si Dong ay isa ring certified Kim Pao fan kaya sumama nga siya dyan sa groupie na yan. And then, mga chika, aside from them, nandun din, di ba, si MTRCB Chair Lala Soto. So nandun din siyang picture kasama sina Kimi tsaka si Paolo. Actually, very thankful ang Kim Pao sa kanya, mga kachika. Siyempre, ni-rate, di ba, ng MTRCB itong movie ng Kim Pao na May Love Will Make You Disappear as rated PG. So good for general audience siya, mga kachika. Yung tipong kahit nga mga bata ay makakapanood. Then, mga chika, I also saw these pictures kung saan talagang binigyan nila ng pagkakataon na magsalita sina Kimi tsaka si Paolo sa stage. Diba yung tipong, sige Kim Pao, the floor is yours. Pwede nyong imbitahin, pwede nyong i-encourage, diba, lahat ng mga fans nyo rito sa LA na manood, diba, ng May Love Will Make You Disappear. And definitely for me, mga kachika, isa talaga yan sa primary objectives nila. Kaya sila sumama dyan sa pagdiriwang na yan. And lastly, mga chika, meron akong mga napanood na videos kung saan makikita natin kung gaano kakomportable si Paolo Abilino when he is beside Kim Chiu. Okay? Alam nating lahat na si Paolo Abilino is a very shy person. Diba? Introvert nga yung pagkakakilala natin lahat sa kanya. So considering, mga kachika, yung event na yan ay punong-puno ng mga bigating artista
bosses, di ba? Management ng mga networks. So si Paolo, mga chika, nahihirapan siyang makiblend in, which we all know and we expect him to be like that. Kasi yan na kay attitude niya eh. Pero salamat kay Kimi, mga kachika, na hindi nahirapan mag-adjust at makipag-socialize si Paolo. Di ba? Nakita niyo yung mga videos kung saan pumupunta si Kimi sa isang lugar and then sinusundan siya ni Paolo automatically. Si Kimi, mga chika, hindi siya nahihirapan makipag-usap or makipag-communicate sa mga tao, di ba? Sa kanilang mga fellow artists. And then kapag nandyan siya, mga kachika, in some way, si Paolo hindi na rin nahihirapan makipag-usap sa kanila. Di ba? Kaya nga, mga chika, ang dami kong nababasa sa comment section, Paolo has found his comfort zone. Okay? At si Kimi nga yun. Yung comfort zone niya ay yung pwesto beside Kimi. Di ba, mga chika, napatunayan nga natin yan, nakumpirma nga natin yan dyan sa video na yan. And I think, mga chika, bukod dito, si Paolo na rin mismo yung nagkukwento, di ba, sa mga previous interviews nila na kapag ka nga daw may mga event or gathering, nandun lang siya lagi sa tabi ni Kimi. At ang rason niya nga dyan ay dahil kay Kimi lang siya komportableng makipag-usap. Di ba, mga kachika? And then si Kimi naman, vice versa, komportable din siyang kausapin si Paolo Abilino sa mga ganyang gathering. Di ba? Kapag maraming tao, parang inaalalayan niya si Paolo na halika nga dito, tumabi ka sa akin, kung nahiya ka sa kanila, nandito lang ako, hindi kita iiwan. Di ba, mga chika? He understands Paolo, mga kachika eh. Alam niya na tuwing may mga ganyang gathering at madaming tao, di ba, sa lugar na pinuntahan nila, she always makes sure na lagi siyang nasa tabi ni Paolo. Di ba, mga chika? Yan nga yung sinasabi natin, talagang perfect match sila. Diba? Yung personality ni Kim is directly opposite nung kay Paolo. Kaya, mga kachika, yung kahinaan ni Paolo, madalas yan kay Kim niya kinukuha yung lakas na kailangan niya. Di ba, mga chika? Kaya nakakatuwa rin, actually medyo bitin yung mga pictures and videos na nakita natin, dyan sa konsyerto para sa mga Pilipino. Pero baka sa mga darating na araw, mga chika, ipapanood din naman nila sa atin yan. O siya, mga chika, hanggang dito na lang muna. Sa ngayon ay abang-abang lang muna tayo ng mga further Kim Pao updates. Sana ay magkaroon din ng time na makapamasyal ulit ang Kim Pao at makasagap ulit tayo ng mga paayuda mula sa kanila. And before we completely end this video, mga chika, gusto ko lang din i-share sa inyo, di ba, yung iba't ibang mga kaganapan ng Kim Pao dito sa konsyerto para sa mga Pilipino. Tara't sabay-sabay natin itong panoorin.